maluto. I mean, concentrate on your strength. Okay? Si Sister Glo, nasa Sister Glo? Nagko-concentrate sa kanyang strength. Ay, sa pagta-translate, hindi sa pagkain, kayo naman. Sa pagta-translate. Okay? Wala, no? Wala, no? Okay? Buti na lang, no? Buti na lang. Okay? Now, gusto ko isipin natin dito, mga kapatid ko, na you know your gifts, at alam mo kung gifts mo ay para doon lang, doon ka lang. Amen? Okay? Do you know your gifts? Makita nyo, konti lang ng dihala. Makita nyo? Now, bakit hindi mo makikita, hindi mo alam yung gifts mo? Kasi hindi mo pa sinusubukan eh. Subukan mo. Nasaan yung area of interest mo? Again, hindi lang interest, baka yung interest mo pagpapantasya na naman yan. Accept the reality. Okay? Interest mo nga kumanta, sasabihin ko nga sa inyo, kung iyan naman ay pang karaoke room lang, o pang shower lang, kalimutan mo na pagpapagamit sa Panginoon. Okay? Kalimutan mo na. Stop fantasizing. Alright? So, limitation of gifts, ano pa? Okay? Sabi salita ng Diyos, Ephesians 4:7, but each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. So merong portion para sa iyo, may portion para sa Kanya. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng Kanya-Kanyang portion. At yung portion na yon ay dapat mong pagyamanin. Naalala niyo yung parable of the talents? Binigyan siya ng isa, binigyan siya ng dalawa, binigyan siya ng tatlo. Anong ginawa ng mga taong yon? Okay, yung isa, itinago lang niya. Pero yung dalawa ay See? Okay? Alam nila eh. Yun ang sinasabi ngayon ng Panginoon sa iyo. Yun ang hinihintay niya sa buhay mo. Amen? Amen. Kaya kita nyo, hindi nyo alam, iba sa inyo, may dalawang talent. 3 talent, baka iba sa inyo nga, 10 talent. Hindi mo ginagalaw. Why? Because you are not rising above your limitation. You are always, your mind and your heart, your attitude is always limited. Amen? Okay? Gusto ko, paglabas natin dito mamaya, you're a different person. Paglabas natin dito, talagang alam mo, masasabi mo ngayon sarili mo na, Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. Masasabi mo ba yun? Ha? 1, 2, 3 lang nagsalitang amen Okay? Tuloy natin. Okay? Ephesians chapter 4 verse 16. From Him the whole body joined and held together by every supportive ligaments grows and builds itself up in love as each part does its work. Okay? Lahat tayo ay talagang may kanya-kanyang lugar sa body of Christ. Okay? Hindi pwedeng ang mata ay manatili lamang na nagsasalita. Hindi. Ang mata ay pantingin. Ang bibig ay bibig. Ang kamay, kamay. Okay? Hindi mo pwedeng pilitin ang kamay ay maging bibig. Dahil kahit gumanon yan, wala lumalabas na Kahit gayahin niya ang bibig. Tama po ba? Dahil wala lalabas na voice, na tono or tunog. Okay? Kaya gusto natin makita rito, mga kapatid ko, na kailangan na accept the limitation of your gifts. And the third one is limitation of resources. Tandaan natin, may mga pagkakataon na hindi talaga kaya. Hindi kaya ng financial mo, hindi talaga kaya ng katawan mo. Huwag mong pilitin na magpagamit ka sa Panginoon sa ipadala ka ng Lord, mag-missionary ka, pero ang katawan mo naman sakitin at meron ka pang diabetes at saka meron ka pang meron ka sakit sa puso at mataas ang blood O tapos sabi mo, Lord, gusto ko ipadala mo ako. Ipadala mo ako doon sa ganon. Hindi, alam mo yung limitado ka sa resources mo. Tama mo ba? Doon ka lang sa doon ka lang sa talagang kaya ng iyong katawan. Huwag mo naman sa iyo nga sinasabi kong mga hyper faith na basta sinabi nila, bahala na si Lord, by faith magagawa. Nako, huwag mo na yan. Kumita na yan. Kumita na yan. Okay? Maging totoo. Because kung magiging ganun ka lang, magiging hyper faith ka, masasabi ko sa iyo, you can never rise above your limitation. Parati ka na magkakasakit. Okay? Baka pag inuwi ka na rito, bangkay ka na. Hindi pa layo, di po ba?
Okay? Nagkasakit ka lang. Okay? Hindi ka naging blessing doon. Naging kabigatan ka pa ng mga kapitang-bahay doon. Nag-ipon-ipon pa sila sa'yo para ibalik na yung bangkay mo. Nakikita mo ba yun? Okay? There's a limitation of resources. Okay? The fourth one is the limitation of relationship. Okay? Now, ito po mga kapatid ko, dapat mong tanggapin. Kung ikaw'y magpapagamit sa Panginoon, tandaan mo there's a limitation of relationship. In what part? Kasi kapag ka magpapagamit ka sa Panginoon, kaya bakit sinabi ko po limitation of relationship? Because you cannot please people. You cannot please them all. In kahit sa Lord of the Harvest, hindi ko masasabi, I'm pleasing every member of the Lord of the Harvest. Kahit na anong ginagawa mong kabutihan, mayroon pa rin masasabi sa'yo. Amen. Are you here? Amen. And be ready for that because that's the limitation of relationship. Kaya nga, ano dapat natin gawin? Dapat ikaw ay hindi ka nandito para i-please mo si brother o si sister o si pastor o si leader. No! Amen. You are here to please God and God alone. Amen. Kaya nga po sinasabi ko ngayon sa inyo, kinakailangan mong ikaw ay talagang magpagamit sa Panginoon. Kinakailangan, you have to rise above your limitation. Why? Sapagkat nais ng Panginoon na ma-please mo siya. This is all for the glory of God. Amen. Nagkataon lang na kinakailangan mong gawin mo yan dito sa Lord of the Harvest kasi taga Lord of the Harvest ka. You need to please God. Sapagkat kung i-please mo ang tao, sabihin ko sa iyo, ang tao ay may masasabi pa rin sa iyo. Amen. Kapag dito, ginawa natin dito sa church natin, ano sabihin na, sa church na yan, masyadong maingay. Pagka hininaan mo nun, masyado naman tahimik. O pagka dinagdagan mo yung mga praise and worship, okay, ang haba naman ng praise and worship. Pagka binawasan mo naman, bitin. Saan ba natin ilalagay itong natin? Programa ito. Ano ibig kong sabihin? Okay? Instead of focusing on their complaints and pleasing people, you please God. That's the safest thing to do. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon natin dyan. Hallelujah. You see, limitation of relationship, may mga taong maiinis sa'yo. Best friend mo pa naman siya. Pero naiinis na siya sa'yo. Bakit? Kasi nga, ganyan. Okay? Try to accept the fact. Because that's the thing na hindi natin pwedeng pigilan. You cannot rise above that kind of limitation. Yeah. Next! Okay? Sabi nga po, Basahin mo pa awag na yan, para tuloy na natin. Last but not the least, okay, my final tips, okay, para ikaw ay to rise above your limitation is focus on maturity. Kasi mga kapatid, tayong lahat ay may limitasyon. Tama po ba? Amen. Now, ang mundo kasi, binibigyan ng masamang imi ang limitation. Kaya tingnan nyo, ang tingin mo sa limitation. Limitation is a weakness. Limitation is a handicap. Tama? Amen. Limitation makes me restrict me from doing this thing. Kaya ang limitation has a negative, parang meaning sa natin. Pero alam po ba niyo mga kapatid ko, si Jesus Christ, nung siya'y nagkatawang tao, alam niyo po ba ang dami niyang naging limitasyon? Yung limitasyon mo, naging limitasyon niya. He never acted according to his own volition. His own, talagang will.